Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat, Brother Butch. At kaninang umaga, ang pakilala sa akin, Pastor Peter. Hindi po ako pastor. Baka nagkamali lang si Pastor EJ. May nakasanayan na po niya. Ngunit ako ay nagagalak. At hindi ho Second Peter o pangalawang Pedro ang pag-aaralan natin. Ay, salamat. Di ba? Alam ko, hirap na hirap tayo. Ako nahirapan talaga ako sa pag-aaral. Yung isang aral ko nga po, umaabot na mga 30 hanggang 35 hours dahil dun sa napakahirap ng ating pinag-aaralan. Bagamat ngayon, meron tayong bagong series at isang aklat sa ating bagong tipan ay ang aklat o ang sulat ni Pablo para sa mga taga Filipos. Okay, Philippians. Bago ang lahat, pwede ko ba kayo anyayahan, tumayo para basahin ang salita ng Diyos? At hindi na po tayo mananalangin dahil tapat na po at sapat ng panalangin ni Brother Butch. Filipos chapter 1 verse 1. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipan ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Filipos na tagasunod ni Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos ng ating Ama at ng Panginoon Hesukristo. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggat sa kasalukuyan. Pwede na po tayo umupo. Filipos, Philippians. Ang tawag natin dito ay ang Epistle of, alam nyo na pala, hindi na ako magtuturo. Epistle of Joy. Kagalakan sa Tagalog, no? Alam natin itong napakagandang aklat o itong sulat ni Pablo. Ito ay sulat na hindi na masyado tayo mahihirapan patungkol sa mga false prophets, false teachers. Bagamat importante po yun. At kinasihan po ng Diyos na pagdaanan natin yung Jude, 1 Peter, tsaka 2 Peter. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ibang aklat, ibang sulat, ang sulat ng Filipos. Ako po ay nagagalak. Hindi dahil ito yung Epistle of Joy. Kung hindi, napakadaming nating matututunan. Itong Filipos ay hindi parang Roma. Di ba? May sulat si Pablo ng mga taga-Roma, theological. Hindi rin po ito parang pangalawang Korinto na nagpapakita ng emosyon si Pablo. Ito po ay, hindi rin po ito parang Galacia, sulat ni Pablo kung saan siya nagagalit kagad. Ito'y kakaiba. Bakit? Kasi ito'y parang sulat ng magkakaibigan. Hihingi po ako ng patawad sa inyo kasi ito po ay unang pagkakataon. Huwag kayong matakot kung lumalabas akong ganyan. Okay lang yan. Hihingi akong patawad kasi napakadami kong ibibigay. Sabi ko nga kaninang umaga, ito'y parang dump truck o yung panambak kasi babaksakan ko kayo ng maraming impormasyon na mabilis dahil ito nga ay ating intro. Sana huwag kayong antukin at kung aantukin kayo, bibigyan ko ng kapangyarihan si Brother Ronnie magpingot sa inyo pag natutulog. Okay? Pero tatlo pag-aaral natin. Ang puok or ang place ng Philippi, ang person na si Pablo, at ang pangatlo ay ang partnership. Okay? The place, the person, and the partnership. Yan na para meron tayo, pag umuwi tayo. Ano sabi ni Brother Peter? Basta 3 pilang. Okay na yun. At least, meron ka ng pruweba na nanggaling kayo dito. Ang pook, si Pablo, at ang partnership. Okay? Ito, simulan na natin. Ano nga ang Filipos? Where was Philippi? Pakita mo nga, ate, yung map. Ate Marie. Yan. Okay.
Ganda pala dito sa umaga, hindi masyado malinaw eh. Makikita niyo ang map ng Filipos. At bakit natin pinapakita yan? Para makita natin kung ano nangyari. Itong Filipos na to, nung araw, bago dumating si Jesus, mga 300 years before, hindi siya sakop ng mga taga-Roma. Sakop siya ng mga taga-Macedonia o mga Grieko, mga Greek. Eh, siyempre, nag-away-away ang mga Rome tsaka Greece. Pagdating ng 150 BC, bago dumating si Kristo, ay inalipin na ng mga Griego ng mga Roma, ang Greece, nanalo ang Greece ng Rome. Di ba? Naging superpower ang Rome. Pag tinignan natin ang ating lumang tipan, makikita natin dito, ang mga superpower nung araw ay ang Egypt, naging Persia, naging Babylon. At ito, sa New Testament, sa Bagong Tipan, ang superpower, parang yung pinakamalakas at pinakamakapangyarihan na bayan ay ang taga-Roma. At bakit ko sinishare to? Para makita natin ang konteksto ng pag-aaralan natin. So, ang nangyari, nakuha ng mga taga-Roma ang bayan ng mga taga-Griego at isa na ron ang Filipos. Yan, papakita ko huwag kayong matatakot, papakita ko lang Filipos. Ayun sa taas. Buti na lang matangkad ako, abot ko. Yan, okay? At andito tayo mamaya, hindi ko napupuntahan to, pero dito magsisimula si Pablo sa Jerusalem. Itong itong red pala, colorblind yata kayo Itong red, papunta, at ito pabalik. Ito yung pangalawang missionary journey ni Pablo. Okay. Sana hindi kayo antukin. So, ang nangyari dyan, nung naging superpower na yung Rome, hawak niya ang mga iba-ibang bayan. Diba? Ito yung bayan ng Filipos, yung Jerusalem, alam natin, di ba? May mga Romans na nakasakop sa kanila. At ito rin, ang Philippi, ang Corinth, ang Athens, ang Greece, meron din silang kinasasakupan din ng mga taga-Roma. Ang nangyari dito ganito, noong 42 BC, 3 ang diktador ng Roma. Isipin mo gano'ng kahirap yun. 3 ang diktador. Isipin mo isang diktador pala, hirap na po tayo eh. Ano pa kaya yung 3? At natuto ang mga taga-Roma na ito pala ay maling sistema ng sistema ng kanilang bayan. O di ang nangyari ay nag-away yung isa sa 3, si Octavian tsaka si Mark Antony, nag-away sila dahil sabi nung isang Mark Antony, ito ang magiging ito ang magiging next emperor, yung anak ni Cleopatra. Sabi ni Mark Antony, isa sa 3 diktador, ay hindi pwede yan. Hindi pwede sa atin yan. So, magkakagera na lang tayo. Tinalo ni Octavian, si Mark Antony, at ang karamihan, ito ngayon papasok, karamihan ng mga sundalo at general ni Mark Antony ay natira sa Filipos. Retirado na sila, natalo si Mark Antony, and sabi nga ng aking mga komentaryo, doon sila naging Roman colony. Tirahan ng mga dating general ni Mark Antony. Doon, kumbaga, itinapon. At doon nagsimula ang Filipos. Etong Filipos ay isang Roman colony kung saan meron daanan. Ang tinatawag na daanan na yan ay ang Roman Road or Via Ignatia. Bakit ginawa ng mga taga-Roma yan? Nung araw, para umunlad ang isang bayan, isang bansa, ay gagawa sila ng mga kalye. No? Para yung pag-trade, paggawa ng commerce at lahat ng bagay patungkol sa negosyo ay mas madali. Diba kahit sa mga ating probinsya, makikita natin ang unang-unang iisipin ng mga mayor at na gustong gumawa ng kagandahan sa kanilang bayan, ay sasabihin nila, mula dun sa mga palengke, gagawa tayo ng magandang kalye, sisimentohan natin para may access lahat. Umuunlad ng bayan. At umuunlad ang bayan ng Filipos dahil po dito.
nandun sila sa Roman road. Akalain nyo ba, ang gawa ng mga taga-Roma, napakatibay. Kaya hindi, may taga-DPWH ba dito? Wala naman siguro. No? At hindi kagaya dito. Konting ulan, gawa tayo ulit. Ang mga taga-Roma, gumawa sila ng kalye. The Roman road. Mula bago dumating si Jesus, meron na sila hanggang sa 12th century, yun pa rin ang ginagamit. At hindi lang yun, ginamit lang yun sa negosyo, para sa mga sundalo, at ginamit din ng ating apostol na si Pablo, kung saan dumaan din po siya sa Roman roads, via Ignatia, kung saan umabot siya doon sa isang bayan na ang tawag ay Pilipos. Dito may mga kulto, no? Ang pinakamakilalang kulto dito ay yung kultong nag-worship sila dun sa emperor mismo. Sikat na sikat ito. At kung hindi niyo daw po ginawa yun, ay para kang subversive o laban ka sa kanilang bayan. Ang Pilipos din ay walang sinagoga. Bakit natin alam yun? Kasi wala siyang, unang-unang ginagawa lagi ni Pablo, pagpapasok siya sa isang lungsod, ay hahanap siya ng sinagoga. Uy, eto, mga kapatid ko yan, mga kapatid kong Hudyo yan, at pupuntahan ko sila. At walang mahanap si Pablo nito. Sa Biblia, makikita natin ang Pilipos ay nagsimula dun sa Gawa chapter 16. Magbabasa po tayo ng medyo mahaba-haba at sana sasamahan niyo po ako habang nagbabasa po tayo. Ito, at balik mo muna, Ate Marie, yung slide. Yan. Okay. Yung Jerusalem, nandun sa baba. Alam naman natin kung ano yung Jerusalem, di ba? At nandun yung Pilipos sa taas. Pagkatapos ng first missionary journey ni Pablo, ay huminto sila sa Jerusalem, kung saan nagkaroon ng Jerusalem Council. Pasensyahan nyo na ako, maraming impormasyon to. Ang first Jerusalem Council, natapos na. Tapos sabi ni Pablo, ikutan natin ulit yung mga kapatiran. At hindi pa nila naiikutan yung iba, kagaya ng Pilipos. So ang sabi dito sa Gawa chapter 16 verse 1, nagpunta rin si Pablo sa Derbe at sa Listra. Naroroon sino? Wala ba dyan? Timoteo, na isang alagad. Ang kanyang ina ay isang mananampalatayang Hudyo at ang kanyang ama naman ay isang Griego. So dito natin makikita, pagbabasahin natin yung verse 1, nandun si Pablo at saka si Timoteo. Ito unang-unang pagkakataon natin makikilala si Timoteo dahil dinaanan sa Derbe at sa Listra ni Pablo si Timoteo. Kasama din ni Pablo dito si Silas, kasama si Timoteo, at si Lucas, maya-maya makikita natin. Tapos, ano nangyari? Si Pablo, pagdating sa chapter 16 ng Book of Acts, verse 9, ay may nakita siyang isang pangitain. Sabi dito, kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia, taga-Greek or Greece yan, ang nakatayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan ninyo kami. At ang aking mga ibang commentary ay sinasabi, yung Macedoniang man na yan, walang iba kung hindi si Lucas mismo. Pero hindi natin pag-aaralan ngayon kung bakit. Ito ngayon, balik na natin muna sa mapa ulit, Mapa. Chapter 16, verse 11 to 15. Sige, balik muna, sorry. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang Samotracia. At kinabukas ay nasa Neapolis. Mula naman roon, nagpunta na kami sa Filipos, na isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. Verse 13, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa pag-aakalang doon ay may pinagtitipunan ng mga Hudyo upang manalangin. Wala kasing sinagoga Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon.
Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nangangalan Lydia na taga Thyatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ng kanyang isip at ang kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung ituturing po ninyong akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Naging namin, dahil kasama na si Lucas dyan. Okay? So ano nangyari? Nakita natin, mga kapatid, ay ang unang-unang conversion to Christianity dito sa lungsod ng Filipos. Si Lydia, at sinama po niya ang kanyang buong pamilya. Bakit natin pinag-uusapan yan? Dahil ito nga history kung anong konteksto ng anong nangyari sa Filipos. Pagkatapos nun, anong nangyari? Verse 16 ng Gawa. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin na ang isang batang babaeng alipin, slave girl. Sila ay nagpapanghula dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinundan-sundan niya kami nila Pablo at sumigaw ng ganito, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Ang ganda ng sinisigaw, di ba? Tama yung sinisigaw niya. Marami ng araw na ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Masama pala inisin si Pablo, no? Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng yan, at doon din ay lumabas ang Espiritu. At ito po ang pinaniniwalaan ko, wala po sa Biblia, na ito yung pangalawang naglingkod at nagbigay ng buhay kay Kristo. We assume na baka kasama siya. Baka lang, kasama siya doon sa iglesia ng Filipos. Pero, ano nangyari? Ano nangyari dito? Nasa Filipos pa tayo. Nung nakita ng mga kanyang amo na hindi na sila kikita dahil nawala na yung masamang espiritu nagbibigay ng panghuhula, ay nagsumbong sila sa mga pulis. Mga pulis, ito si Pablo, si Silas, si Timoteo, at saka si Lucas, sila'y gumagawa ng masasama sa amin. So, sila ay napabilanggo. Diba? Lalo na si Pablo at si Silas. At doon sa chapter 16 ng Gawa, sa verse 25, at tayo po ay magbabasa ulit, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno. Iba sa inyo, alam na itong storya. At nakikinig naman sa ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan, at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. At dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakapatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kaming lahat. Ibang-iba sa mga bilangguan natin ngayon, ano? Anyway na. Verse 29, humingi ng ilaw ang bantay. Patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Masarap naman ang pagkakataon ng ganito makapag-share ng ebanghelyo, no? Binibigay na ni Lord. At sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at inyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay.
Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya ay nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos. At ano meron na tayo ngayon dito sa Pilipos? Meron na tayong si Lydia, ang kanyang kanyang bahay. Meron na tayong Philippian jailer at ang kanyang bahay. At meron tayong slave o alipin, babaeng alipin na bata. At ito po ang nakikita natin, ito yung pinakakompleto ng pagka-Kristyanismo dito sa bayan ng Pilipos. Meron tayong nakikitang, ito na yung konteksto. No? At alam natin din na ito sila Pablo at sila Silas ay nagiging sikat na sumisikat na sila doon sa Macedonia. Naalala natin, di ba si Macedonia, sabi may isang Macedonian man, taga Macedonia, sabi, pumarito kayo at kailangan ipahayag niyo ang ebanghelyo. So tumawid sila, ang pagtawid nila ay barko yun. Mula doon sa kung saan kinalalagyan nila Timoteo, ang bayan ni Timoteo, ang bayan ni Pablo na nasa Cilicia, sabi ng taga Macedonia sa kanyang pangitain, tumawid kayo. At nung sinabi at nakita ng pangitain na alam natin na galing sa Diyos, ang Diyos din ang gumagalaw. At siya rin ang gumalaw dito sa Pilipos. Mababasa nga natin sa Gawa chapter 17 verse 6, nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad, sinong dalawa? Si Paul at si Silas. Kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at ihinarap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. So doon nakalipas na sila, chapter 17 na to ng Book of Acts, at wala na sila sa Filipos, hindi ko na tinapos yung istorya, pero paglipat nila doon, alam ng mga tao, ito yung ito yung grupo ng mga Kristiyano, quote-unquote. At nanggugulo sila dito, naiiba. Yung isang alipin nga na babae na nagbibigay ng hanap buhay sa amin, nawala ang kanilang hanap buhay eh. Bakit? Kasi nawala yung kanyang mga powers. No? Ayun ang alam natin dito sa Pilipos. At alam din po natin, si Pablo, isa sa mga pinaka-importanting konteksto dito, ay nasa bilangguan. Kaya nga pag nakita niyo yung unang slide kung saan hinanda ng aking kapatid na si Brother Ronnie, ang litrato diyan ay si Pablo ay nasa bilangguan. At sinasabi nga po natin, ito ay epistle o ito ay sulat ng joy. Di ba? Kagalakan. So, itong sulat ni Pablo ay isang sulat, pwede natin po ituring to na nagsusulat siya sa kaniyang mga kaibigan. Isipin nyo kami ni Brother Butch o kami ni Brother Ronnie, tunay kami magkakaibigan. Tama? Ayaw tumungo, baka inaantok. Pero tunay kami magkaibigan. Isipin mo kung nasa malayo ako at sumusulat ako kay Brother Ronnie at ganito po ang aking sulat. Punong-puno ng pagmamahal na may ina-assume ko at sinasabi ko sa kanila, alam ko Kristiyano to. Alam ko maiintindihan ako dahil sa pagsasama namin at nagpapalaganap kami parehas ng Ebanghelyo. At ganun ang aking tema sa pagsusulat. Iniisip natin, sinusulat nga ni Pablo ang Epistle of Joy. Pero unang-una iisipin natin, sumusulat si Pablo sa kanyang mga kaibigan at nagpapasalamat. At ganun po dapat natin ang konteksto nito, yun ang hindi natin malilimutan, paulit-ulit, hindi lang sa verses 1 to 5, kung hindi sa lahat ng 4 na chapter. Makikita nyo, paulit-ulit na lang sasabihin ni Pablo, mga mahal, mga kaibigan, mga kapatid. At yun po ang konteksto ng Philippians. Puntahan natin ang tao. Second part natin.
Una is Philippians, second part ay si Pablo. Basahin po natin yung verse 1. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus, para sa mga taga-Filipos na tagasunod ni Kristo Jesus, gayon din sa mga taga-pangasiwa at mga tagapaglingkod. Familiar naman si Pablo sa atin. No? Kung tayo ay Kristiyano at nagbabasa ng bagong tipan, ay hindi naman bago sa atin si Pablo. 1/4 ng New Testament, or baka mas marami pa kung kasama yung Hebrews, ay isinulat ni Pablo. Pero ang kanyang pagpapakilala sa sarili, sa kanyang mga sinusulatan ay pare-parehas, no? Laging pag sumusulat si Pablo sa kanyang sarili, Pablo, dito sinabi niya, at Timoteo, mga alipin. Ang pangalawang part is, sino yung kanyang audience, yung sinusulatan. So dito, sinusulatan niya, taga-Pilipos, mga tagapaglingkod, mga tagapangasiwa, sila sinusulatan. Tapos yung body mismo. Di ba? Ngayon, ipapasok na niya kung ano sasabihin niya. Tapos, sa dulo, laging may huling pagbati. Final greetings. Kung baga sa English, yung huling final greetings o huling pagbati bago matapos ang sulat. Ngayong panahon ay paano na tayo magsulat? Di ba? Nauuna yung Dear Ronnie, Dear Brother Ronnie. Nauuna siya. Dear Joe, Dear Butch, Dear Pastor EJ. At napupunta sa gitna ang katawan ng insulat, kung anong gusto mong sabihin, at nandun sa dulo kung nagpapakilala. Lovingly yours. Si kayo nagsabi, Helen, di ba? Mga matatanda lang ang nakaka-relate. Pasensya na mga bata. I-google nyo na lang. Lovingly yours, Helen. O lovingly yours, Brother Peter. Ganun ang kanyang pagsusulat. Natin, tayo. Pero ang kay Pablo, pare-parehas, di ba? Siya, ang kanyang kinasusulatan, ang body, tapos yung final greetings. Pero may isang naiiba. Alin ang naiiba dun sa sinasabi ni Pablo dito sa Pilipos? Ang naiiba dito ay hindi niya ginamit ang kinatatangian niyang apostol. Hindi niya ginamit yung apostol. Kung sa ibang mga pakilala niya is Paul, an apostle. Pablo, isang apostol na saksi ni Kristo Jesus. Ganon, di ba? Si Pedro, ganon. Si Pedro, saksi at apostol ni Kristo Jesus. Dito, ang sinasabi ni Pablo, mula kina Pablo at Timoteo, mga, ano daw? Ano? Alipin. Alipin. Instead na apostol ang ginamit, ang sinabi niya, alipin. Maganda ang ating New Testament translation sa Tagalog. Kasi mula sa Griego, pagka-translate sa English, tinatanggal yung slave. Bakit? Dahil ayaw nilang masyadong offensive daw. Ang hindi maganda pakinggan. Pero kung ibinalik natin sa Griego, ang tunay niyan ay ang term na doulos. Ang doulos ang ginamit ni Pablo. Si MacArthur, si John MacArthur, ang ating paboritong pastor sa Amerika, ay meron siyang isang aklat, ganyang kakapal, at puro patungkol dun lang, na yung New Testament na sinulat sa English ay tinatanggal na yung slave at pinapalitan ng bond servant o kaya servant. Ang laki ng diferensya po nun. Dahil ayaw maka-offend yung mga English translations. Hindi naman lahat, no? Pero yun yung naging tema ng English translations ng New Testament. Hindi po sinasama karamihan, at least 95%, the word slave. Sa ating mga Tagalog, alipin, naiintindihan natin. Pero ano ba sinasabi ni Pablo?
Basahin ko ulit. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus. Ano ang sinasabi? Ano ang punto niya? Ano ang gusto niya i-communicate? Ang gusto i-communicate ni Pablo ay ang Panginoon at alipin na relasyon. The curious doulos relationship. Marami sa kanila naiintindihan to kasi dun sa pagpapakilala ko sa inyo sa Philippi ay dahil karaniwan lang ang may mga alipin. Karaniwan lang ang pangyayaring may alipin ako, gusto kong utusan, mapatay ko yung alipin ko, hindi ako mabibilanggo. Dahil ang pag-aayari sa akin. At ginamit po nito ni Pablo. At yung mga taong kinasusulatan niya sa Philippians ay naiintindihan. Tayo ngayon nahihirapan tayo kasi wala tayong mga alipin eh. Meron tayong mga servant, kasambahay na binabayaran. Hindi kagaya ng panahon ni Pablo, ang tao ay pagmamay-ari ng ibang tao. Ang mga alipin ay walang karapatan noong araw. Ang mga alipin ay walang sweldo. Ang mga alipin ay yung kanilang ari-arian ay kailangan ipapakita pa nila sa kanilang mga master. Wala silang kalayaan. Kagaya na sinabi ko, pwede silang mamatay na hindi man lang ikukulong ang kanilang amo. Hindi kukurap at hindi sasabihin ng Roman government, sino ba yung pagmamayari niyan? Ikaw ba? Sino nakapatay? Ikaw din? Sige. Okay lang yan. Absuelto ka. Kaya, itong analogy, itong ehemplo na binigay ni Pablo, ay naiintindihan nila. May mga alipin na mabababang uri lamang ang mga gawa at may mga alipin na matataas ang uri, mga serbisyong pangbayan, ngunit yung kawalan ng kalayaan ay hindi nila nagugustuhan. Siyempre, sino ba may gustong walang kalayaan? At ito po ay kinahihiyan. Kadusta-dusta. Bigat nun. Compared sa mga may laya. Pero maluwag ang kalooban ni Pablo kung tawagin niya sarili niyang alipin ni Kristo Jesus. To be a slave of Christ. Sa totoo lang, wala naman mas maayos na master. Amen? Wala naman mas maayos na Panginoon. Wala naman dapat tayong, kung si Pablo, wala naman dapat katatakutan kung maging alipin siya. Tayo rin naman. Siya naman ang may akda ng buhay. Ang Biblia, mga kapatid, ay hindi nagtataguyod ng pang-aalipin or slavery. Hindi sinasabi ng Biblia, magkaroon kayo ng slaves. Hindi rin sinasabi ng Biblia, isinusumpa ko kayo dahil may mga alipin kayo. Ang nangyayari lang po ay si Pablo ay ginamit yung kaharayan o paglalarawan ng itong ginamit na nakikita niya sa kanyang buhay. Ano ibig sabihin ko? Siyempre nakikita ni Pablo, meron siyang alipin, meron siyang amo, meron siyang Panginoon. Yun ang gagamitin niya. Ako naman, pag sinabi ko sa inyong low-bat ako, halos lahat tayo ay maiintindihan niyo ako. Kahit alam niyo wala naman akong baterya. At wala naman akong charger dito sa gilid, di ba? Pero maiintindihan niyo yun. Si Pablo ginamit yun. Ang Panginoon at ang alipin. At lahat sila naiintindihan yun. Hindi siguro magkakalituhan kung sino talaga ang Diyos. Hindi kagaya ngayon. Nagkakalituhan tayo. Sino ba si Jesus para sa'yo? Di ba sinasabi natin, may co-pilot ko si Christ. Kaibigan ko. Kapag nagugulat tayo, naisisigaw pa natin yung pangalan. Noong panahon ni Pablo, hindi yun. Walang confusion. Alam ng lahat ng tao kung sino ang ating Panginoon Jesus. Noong sa Gawa chapter 1, ang mga disipulo ni Jesus, pagkatapos turuan sila ng 40 araw, at nakikita nila ay inaangat ang kanilang Panginoon sa Shekinah cloud, at hindi nila sinasabi, sino kaya yan? Panginoon ba natin yan? Alipin ba ako niyan? Malinaw sa kanila yon. Ngayon lang
nagkakaloko ang ating isip, hindi natin naiintindihan. Si Pablo din, nung nakita niya pagkatapos na Acts chapter 9, malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Kaya sinabi niya, Pablo, alipin, slave. Pagmamay-ari ay sa Panginoon. Hindi mahirap intindihin para kay Pablo at ang kanyang mga kasama na ang Kristo ay ang kanilang Panginoon, kanilang pag-asa, kanilang kaligtasan, at siya ay Lord. Tayo, minsan nalilito pa tayo naiisang tabi. Tayo ba, kung seryosohin natin ang bagong tipan at nakikita natin si Pablo mismo, ang pinakamagaling na misyonaryo sa buong mundo, ay ganito ang tinuturing niya sa sarili niya kapag kaharap niya ang ating Panginoon Diyos, tayo ba? Hindi ba ganun? Pagmamay-ari ba tayo ni Kristo Jesus? Oo, matatawag nga natin kaibigan si Jesus. Matatawag natin co-heirs o tagapagmana, kasama natin sa tagapagmana. Matatawag natin na kapatid si Jesus. Ngunit yung pagmamay-ari niya, yung perspective ng pagmamay-ari niya ay hindi nababago. Siya ang pagmamay-ari kay Pablo, siya ang pagmamay-ari sa atin. Sabi nga sa unang Korinto chapter 6 verse 19 and 20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat, bakit daw? Binili nila kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang sinasabi dito, God, through Jesus Christ, dahil sa kanyang pagkamatay, ay binili na tayo. Ganon dapat ang ating pananaw. Ang Diyos hindi kailangan bumili na kahit sino, kasi pagmamay-ari niya lahat. Ngunit ang tao, sinagip niya, binili niya. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagkamatay ng anak ng Diyos, si Jesus Christ. Naintindihan ba natin ang analogy na si ang Kristo ay ang ating Panginoon at tayo po ay alipin po lamang? Ano po ang ibig sabihin nun sa ating buhay? Na magbibigay lang tayo ng konting panahon? 15 minutes sa umaga? 5 minutes sa gabi? Ayos na tayo? Dota na? O Candy Crush? Pang matatanda na naman yung binabanggit ko. Di ba? Sabi ni Pablo, alipin siya. Kung ikaw talaga ay alipin, kung sinabi ni Pablo yun, tayo rin dapat alipin din tayo. At kung tayo ay alipin, ay ang buong 24 oras ay dapat na ibibigay natin sa Kanya. Ang aking panalangin, kahit maging sa trabaho, ako lagi ang pinapipray. I-Englishin ko na lang kasi alam ko iba sa inyo hindi maintindihan sa Tagalog. Lagi ako nag-e-end sa as we eat and as we drink and as we play basketball and in everything we do, we give you glory and may everything be for you. Ganon ako nag-e-end parate. Minsan hindi ko nga sinasaloob yung aking sinasabi. Minsan I don't even mean it Hindi ko iniiba yung sarili ko sa inyo. Lahat tayo. Talaga ba nga ang pagmamay-ari natin ay si Kristo? Naiintindihan pa po natin na tayo ay binili? Sabi sa 1 Corinthians, you were bought with a price. At the price is the death of the Son. Pagkamatay ng Diyos. At hindi po ako nagsasabi nito. Si Pablo ang nagsasabi nito. Kinasihan ng Diyos si Pablo upang sabihin ito. Upang gamitin niya as ehemplo ang kanyang sarili bilang isang alipin at siya ang Panginoon. At kung siya ganon, tayo kaya. Isa pa makikita natin kay Pablo,
ay ang kanyang kaligayahan at kagalakan ay na kay Kristo lamang. Bagamat super, duper, extra, special follower si Pablo sa Jewish law, sobrang galing niya. Nung nakilala niya si Jesus, 180 degree ang kanyang talikod sa kanyang ginagawa, ang akaala niyang pagpapakabuti, mali pala. Makita natin ang puso ni Pablo at ang kanyang theology patungkol sa kaligtasan dito sa Philippians chapter 3 verses 4 to 8 at aking babasahin. Ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panglabas na seremonya. Kung iniisip ni naman na siya ay may katuwiran, umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Ako'y tinuli ng ikawalong araw mula nang ako'y isinilang. Ako'y isang tunay na Israelita. Buhat sa angkan ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Ngunit, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Alam ko lahat tayo, meron tayong mga hobbies, may mga gusto tayong gawin, TV. Ang hobby ko, pag-aalaga ng isda, mga Japanese carp. At yun, lahat ng aking makita patungkol dun, pag may article, nasa Facebook, kalahati yata ng friends ko, lahat nagpo-post ng mga puro isda. At yun ang lumalabas sa aking wall. At pati yung aking browser sa Chrome, lahat patungo sa Japanese koi, anong maganda, gaano kalaki, yung mga umaabot ba ng 1 metro. Lahat ng gusto ko ay patungkol doon. Pero iniisip ko, kung ako patungkol doon, lahat ay naiinteresan ako. Si Pablo nakasulat dito, ang kinaiinteresan niya, si Kristo. Ang buhay niya dahil kay Kristo. Ang pinapahalagahan niya nung araw bago siya naging Kristiyano ay baliwala, parang basura nung nakilala niya si Kristo. Nakakahiya minsan. Parang sa sarili ko na lang, kala mo kung sino akong banal. Pero hindi rin. At yung inyong nararamdaman na napakahirap magmahal ng tama sa ating Panginoon ay nararamdaman ko din. At only by the grace ng biyaya ng Diyos ay ako'y nakatayo dito dahil pinahahalagahan natin ang ating Panginoon. Verse 2. By the way, sa verse 1, nakikita din natin ang sinasabi ni Pablo, kasama po daw niya si Timoteo, na alipin din. Si Timoteo kasama niya, pero hindi po siya ang sumulat. Si Pablo po ang sumulat. Dahil sa lahat na makikita natin, puro I. Yung pronoun, puro sarili lang ni Pablo. No? At hindi natin makikita na kami. Puro ako ang ginamit ni Pablo. Kaya alam natin, malamang si Timoteo ang tagasulat mismo at nagdidikta lang po si Pablo. Verse 2, nakasabi, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos ng ating Ama, ng Panginoon Hesukristo. Sa lahat ng mga greetings, nakikita natin si Pablo, di ba? Grace and peace. Pagpapala at kapayapaan. Ito pala ay isang combination, combo pala ito ng isang Greek at saka isang Jewish, isang Griego at saka isang Hebreo na pagbabati. Ang grace o ang pagpapala, yun pala ay parang greetings sa panahon ng mga Griego. At pag sinabing kapayapaan or ang peace,
Yun po ay pag nagsasalubong ang dalawang Hudyo sa daan, ay nagsasabi sa isa't isa ng shalom or peace. Bakit? Dahil ang bayan ng Israel wala pong kapayapaan. Mula noon hanggang ngayon, kahit buksan mo ang TV mo, tignan mo CNN, wala pa rin silang kapayapaan. Kaya pala nung araw, nung panahon pa ng bago pa dumating si Jesus, ay wala silang kapayapaan. Peace. Shalom ang sinasabi nila. At pinagsama ni Pablo ito yung dalawa, no? Grace o kapayapaan at pagpapala ang sinasabi. At pinagpapakita din po ito ng theology o teolohiya ni Pablo. Naiintindihan ni Pablo na sa pagpapala lang ng Diyos tayo ligtas. At naiintindihan ni Pablo na ang tunay na kapayapaan lang ay nanggagaling sa Diyos. Alam ni Pablo ito. At alam niya, pag tinignan natin yung huling part ng verse, kapayapaan ng Diyos ng ating Ama at ng Panginoong Kristo Jesus. Alam niya na tunay ang source na pinanggagalingan ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Hindi ho malabo sa pag-iisip ni Pablo, naiintindihan po niya. Pansinin niyo po na sa unang 2 talata, 3 kagad ang kanyang banggit para kay Kristo. Diba? 3 beses niya binanggit si Kristo. Mga alipin ni Kristo Jesus, sabi niya. Para sa mga taga-Pilipos na tagasunod ni Kristo Jesus, pangalawa. At pangatlo, nandyan sa inyong ng kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoon Hesu Kristo. Ang sabi dun sa Reformed theology, no, yung kung ating mga theologians dapat daw natin hinahanap si Kristo sa bawat talata. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang sinabi ng mga taga-Roma, all roads lead to Rome. Ang sinabi ng mga taga-Reformed theology, all roads lead to Christ. Ngunit dito sa Pilipos, hindi po tayo mahihirapan dahil laging binabanggit ni Jesus. Kung sa iba, kung sa Ruth yan, o kaya sabihin mo sa Proverbs, baka mahirap hanapin si Jesus. Baka kailangan i-connect-connect mo pa. Pero dito napakadali. Dahil kada talata, nandun si Jesus. Sa unang chapter pa lang, sabi ni Pablo, ako'y alipin ni Jesus. Sabi niya, maya-maya, pag binasa niyo yung unang chapter, he is imprisoned o nasa preso siya para kay Jesus. Sabi niya, nagproproklama ang mga kanyang kaaway. Basta para kay Jesus, okay lang. Masaya siya. Ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Ang sabi niya, ang pamamaraan ng pamumuhay daw ay dapat para sa Ebanghelyong kay Kristo Jesus. Lahat yan sinabi niya sa unang chapter pa lamang. Kaya hindi ho sikreto na ang buhay ni Jesus, ang kagalakan ni Pablo ay si Jesus. Sabi nga natin, the epistle of joy, itong epistle of the Philippians. Bakit? Dahil ang kagalakan ni Pablo ay si Jesus. At lagi niyang binabanggit dito si Jesus. Kaya pala. Sabi sa verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Ito na yung third part. Kanina pinakalala natin yung pook o yung Filipos, pangalawa si Pablo, at ito yung pangatlo, yung partnership. Sabi, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Again, papaalala ko sa inyo ang konteksto na nagsusulat si Pablo sa kanyang mga kaibigan. At ang unang mapapansin po natin dito ay napaka-personal. Tignan niyo yung verse 3. Nagpapasalamat ako
sa aking Diyos. Hindi kay God. Hindi sa man upstairs. Pero pinipersonal ni Pablo. Kasi alam ni Pablo, lahat ng kagandahan na nangyayari sa kanyang buhay, kahit na nasa presyo siya, ay galing din ultimately through God. Yung personal pronoun, my God, aking Diyos, ay nagko-communicate na bago na ang buhay dahil sa biyaya ng kaligtasan na nagmumula kay Kristo Jesus sa buhay ni Pablo. Tandaan natin ang konteksto, nasa preso siya at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy pa rin siyang pinapanalangin, patuloy pa rin siyang binibigyan ng financial support, patuloy pa rin siyang pinapadala si Epaphroditus, isang kaibigan para pagsilbihan si Pablo. At nagpapasalamat si Pablo. At kahit na nasa preso siya, yung kanyang transformation as being a believer, a Christian, ay hindi po nawala. Yung iba sa atin baka, marahil, pag nagkakaproblema, nalilimutan muna ang Diyos. Gumagawa ng sariling paraan. Dinadaan sa pandaraya, dinadaan sa galit. Pero si Pablo, dinadaan niya sa pasasalamat. Na nakikita niya, ordained by God lahat ng pangyayari. Sa verse 4, sabi nga dito, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Makikita natin sa panalangin ni Pablo, 4 na bagay, at bibilisan ko na lang po. Yung frequency, tuwing ipinapanalangin, parating ipinapanalangin, ibig sabihin. Kung kayong lahat, sa pangalawang part ng verse 4, kung kayong lahat, so lahat ng mga taga-Pilipos, pinapanalangin niya. At sabi niya, ako'y nagagalak. Ang panalangin niya ay may kasamang kagalakan. Ang mga panalangin natin, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi dapat pahingin ito. Pahingin yan. Dapat meron tayong laging pasasalamat. May pasasalamat. Hindi na bali kung gaano kahirap ang mga pinagdadaanan natin. Si Pablo nasa preso para sa isang bagay na hindi niya ginawa at siya'y nagpapasalamat, hindi dahil nasa preso siya, ngunit tinitignan niya ang mga magagandang nangyayari. Sabi niya, okay, may magandang mangyayari dito sa akin. Kahit nasa preso ko, ang magandang nangyari ay ang ebanghelyo ay umuusad. It is continuing. It is going forth. At yun ang tinitignan ni Pablo. Hindi yung kanyang sitwasyon. Ang baho naman dito. Ang hirap naman dito. Walang ilaw. Hindi ako makapagbasa ng Bible. Wala akong ihian. O paano ako? Mainit. Ang pagkain, parehas araw-araw. Hindi niya kahit kailan, kahit dito sa Pilipos, sa mga susunod na ating aaralin, hindi niya babanggitin yun. At ang babanggitin niya lahat, ang kagalakan at ang kanyang mga kaibigan, ang mga pangangailangan ng kanyang kaibigan, at hindi ang kanyang sitwasyon. Kaya nga sinasabi po dito, the epistle of joy. Bakit pala? Hindi ba naman tinitignan yung kanyang sariling sitwasyon eh? Ang tinitignan ni Pablo ay si Jesus. At yun po ang magandang ehemplo ng isang panalangin. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Kahit hindi po binibigay ni Lord sa atin yung ating kagustuhan. Makikita natin parang chain reaction, ano? Sinasabi ni Pablo dito, yung kanyang spirituality, lumalalim. Tapos maaalala niya ang mga kanyang kaibigan. Tapos pagkaalala niya ang mga kanyang kaibigan, ipapanalangin niya yung kanyang mga kaibigan. Pagkatapos niya ipapanalangin yung mga kanyang kaibigan, magpapasalamat na naman siya sa Diyos. Pagkatapos magpapasalamat siya sa Diyos, magpupuri siya sa Diyos. Magagalak siya sa Diyos. At ganun yung kanyang pag-iisip. At sana ang ating panalangin nila ay matulad din tayo kay Pablo. Napakahirap, no? Napakahirap. Pero ano daw ang kinagagalak ni Pablo? Bakit siya natutuwa? Why was he thankful? Why was he joyful? Why was he... Bakit satisfied? May satisfaction si Pablo.
Dahil sa verse 5. Pakibasa nga, mga kapatid. Amen. Kahit hindi kayo sabay-sabay, amen pa rin. At yung iba, nakapikit na, nag-ano pa. Okay lang. Brother Ronnie, ikot ka na. Hindi, joke lang. Dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kaya natutuwa si Pablo, mga kapatid, ay dahil ang Philippian Church, mga taga-Filipos, ay ginawa-gawa nila ang kanyang dapat gawin para mag-advance ang Ebanghelyo. Ang term dito na ginagamit sa partnership, ang term dito na ginagamit sa pakikiisa, ay ang term na koinonia or partnership or fellowship. Lahat tayo naiintindihan natin yung fellowship, di ba? Pangalan nga ng ating iglesia yun eh. Grace Fellowship Church. Pero fellowship in what? Partnership in what? Pakikiisa saan? Ang tinatanong ko po sa inyo. At si Pablo dito sa chapter 1 verses 3 to 5 ay nagpapasalamat, ay may kagalakan at mayroon siyang satisfaction dahil nakikita niya ang Pilipos ay nakikiisa sa kanya sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Tayo ba, GFC, Tagalog, 3 p.m. service, nagagawa ba natin ang atin dapat gawin? Ang mga duties ba natin nagagawa natin para sa Kanya? Alam na mga kabataan yan, lagi ko silang challenge, nakapag-share ba kayo ng Ebanghelyo? Nakapag-share ba kayo ng Ebanghelyo? Nabanggit nyo ba si Kristo? O naibahagi nyo ba ang magandang balita? Lagi kong tinatanong po yan. At yung koinonia, no? Itong koinonia, o yung pakikiisa, ay hindi naman talaga galing sa Bible to. Galing din sa Koine Greek nung araw. Sa Griego, ginagamit siya sa marriage, sa kasal. Ginagamit niya sa mga pagkakaibigan. Ginagamit yung partnership or yung pagkakaisa, pakikisa sa mga pagmamay-ari ng mga bagay. Kunyari, tatlo tayo may-ari, nakikiisa tayo dun or nagfe-fellowship daw tayo. Pero ang ginagamit ni Pablo dito sa term ng koinonia ay ang pakikiisa sa Ebanghelyo. Kaya po natutuwa si Pablo. Kaya ang sitwasyon ni Pablo, anong nangyayari, what was happening to Paul, ay meron siyang chains. Mamaya makikita natin, meron daw, nakaposas daw po siya, nasa kulungan, ang sama ng nangyayari. Pero siya'y may kagalakan, meron siyang satisfaction, masaya siya sa nangyayari dahil naging partner ang Philippian Church sa Ebanghelyo. Tayo ba? Meron ba tayong ganun? Masasabi ba? Pag pumunta po kaya si Pablo dito at nakaupo dito siya sa harapan at umalis siya at after 2 months susulat siya sa atin, matutuwa kaya siya at sasabihin niyang, kayo ay aking mga ka-fellowship, ka-koinonia. Kayo ay nakikiisa tayo. Saan? Sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Nagagawa ba natin ang Great Commission? Alam naman natin, galing tayo sa ibang iglesia na ang Matthew chapter 28 verses 18 to 20 ay napaka-importante. Importante pa ba sa inyo yun? Amen. At yun yung sinasabi ni Pablo. Bakit, ang tanong kay Pablo, bakit ka nagagalak, Pablo? Bakit ka nagagalak kahit nasa preso ka ay dahil ang mga taga-Pilipos ay ginagawa ang kanilang dapat gawin para mapalaganap ang Ebanghelyo hindi lang sa Pilipos
kundi sa buong mundo. Ang fellowship po natin, kung sinabi natin may fellowship tayo, puro lalaki lang, bawal ang mga babae. Puro mga maka Rodi Duterte lang, bawal yung mga elitista. Puro mga puro mga Robredo lang, bawal yung iba, di ba? Puro mga Atenista lang, di bawal karamihan sa atin. Puro mga Cleveland fans lang, di ako lang yata natira dito, joke lang. Mga ka-fraternity, di ba? Di mga hindi ka-fraternity, hindi kasama. Pero hindi ganun po ang disenyo. Ang disenyo ng ating Panginoon, pagdating sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, ay tayo bilang Grace Fellowship Church ay may fellowship. Hindi fellowship sa kainan. Hindi fellowship sa kantahan. Kasama po yun, hindi ko iniisang tabi yun. Kasama po yun, pero dapat nag-uusad at nangunguna ang Ebanghelyo sa ating iglesia. Dalawa po ang kailangan nating gawin bilang miyembro ng GFC. How do we advance the gospel? And bilang sarili, di ba? As a Christian, how do we advance the gospel? Ang tinatanong ko sa sarili ko. At matutuwa kaya si Pablo magpunta sa GFC 3 p.m. At masasabi kaya niya, oo nga, kayo ay nagpapalaganap ng magandang balita. Nakikiisa ako sa inyo, mga Grace Fellowship Church, dahil nagpapalaganap kayo ng magandang balita tungkol kay Kristo Jesus. Magpapasalamat daw si Pablo kaya? Sana, no? So yun yung ating pinag-aaralan. Ako ay isang hamon lang po sa inyo, no? Do we share the gospel? Do we advance the kingdom? Makikiisa kaya si Pablo sa atin? Yun ang aking tanong po sa inyo lahat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil may bago kaming aral in the book of Philippians, Lord. Lord, panalangin ko po na sana kayo po laging nauuna at yung pangalan niyo po ang nabibigyan ng luwalhati tuwing may pastor o kapatiran na magsasalita po dito. Gawin nyo nga itong pulpito na nakatayo po dito ay sana salita lang po ng Diyos ang lumabas dito, Lord God. Protektahan nyo nga po ito. Lord, tulungan nyo nga po kami, mga taga-GFC. Tulungan nyo nga kaming magkaroon ng interest, Lord, na magpalaganap ng inyong magandang balita, Father. Nakikiisa kami kay Pablo at ginagawa po namin siyang partner para dumami po ang mga Kristiyano dito sa mundo. Lord, gamitin nyo nga po kami. Bigyan nyo nga kami ng pagkakataon. Kanina po, nabasa po namin yung Philippian jailer, sabi niya, Lord, what must I do to be saved? Lord, sana bigyan nyo rin kami ng same opportunities to share the gospel. To be like Paul, Lord God, na matutuwa din po kami every time mag-advance yung Ebanghelyo. Tulungan nyo nga rin kami, Lord God, maintindihan na kami po ay alipin po lamang ni Kristo Jesus. At ang aming pagmamayari at ang aming mga pag-aari ay sa inyo lang. Tulungan nyo nga po kaming maintindihan at maunawaan po ito. Sa mga darating na araw, Father, may mga pangangailangan, Lord, itinataas po namin sa inyo. Imposible pong wala hong may nangangailangan dito. So provide for our needs, Lord God. Protect us this coming week. At sana, Lord, bigyan nyo kami ng opportunities to share the gospel as well, Lord God. Ikinocommit po namin sa inyo itong Grace Fellowship Church. Special request din po namin yung aming lugar na pinagpe-pray, Lord. Sana kayo po ang magbigay sa amin ito. Alam po namin may mga taong gumagalaw, Lord, pero tumitingin lang po kami sa inyo at sa inyo po kami magpapasalamat. Tulungan niyo po kami dito sa aming venue. Sana mas
smooth lahat ng transaksyon, Lord, at sana tuluyan na kami makahanap ng permanenteng lugar. Kinocommit po namin sa inyo ang Grace Fellowship Church. Sana maitaas namin lagi ang inyong pangalan. We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen.